Ang mamaw na po na sa Rukia Anpo may nakakabahala na delikadong banta sa ating pambansang kamaw na si Manny Pacquiao. Ipapahiya hindi lang sa Japan kundi sa buong mundo dahil 100% na siguradong ipapagapang si Pacman sa kanilang nalalapit na laban. Vincent Asolabio ang asero ng Pinas, hindi pa rin naubusan ng bala at niraratat pa rin ang banat ng magkapatid na Casimero. Gusto pang dumayo sa lugar ni Casimero para may katawan na hambalusin. Ito po ang mga pinagbabatayan ng ating kwentuhan. Kaya tara, kwentuhan na! Noong July 20 ay nagsagawa ng press conference ang Rising para sa Super Rising 3 na event at ngayong July 28 na po yan sa araw ng linggo sa Saitama Super Arena sa Saitama, Tokyo, Japan. At ang order ng sinuman na maglalaban ay ipinakita na nila at si Pacman kontra kay Rukia ay nasa pangalawang match sa huling na laban. Sa nasabing event ay may malaking pasabog ang kalaban ni Pacman. Kuno nga ba ang kahinatnan ni Pacman sa kamay ng Hapon at ayun na nga 100% na siya ay magwawagi sa paparating na laban. Ipapakita niya talaga sa gabi ng laban ang labang napakaganda kaya dapat hindi palampasin ng mga tao ang laban nila. 100% na kasi na showin na siya kay Pacman. Well kakwento, sobrang minalit naman ang ating former 8th Division World Champion. May nagsabi pa kay Rukia na sa laban gusto nila na i-double kick itong si Pacman pero natawa na lang itong si Rukia dahil hindi niya talaga gagawin ito. Dahil ang multa na ibibigay sa kanya kung biglang sipain niya si Pacman ay magbabayad siya ng 750 million yen. Sa Philippine money ay mahigit 285 million pesos. Kaya kung sipain man si Pacman ni Rukia at mapatulog sa laban ay gigising naman si Pacman na mas lalong madaragdagan ang kanyang kayamanan. Pero ang tanong, may kakayan kaya magbayad ang Hapon? Pero hindi natin alam dahil baka apakayaman din ito. Kaya ang sagot niya sa kasama niyang nagsabi na sipahan si Pacquiao ng double kick sa laban ay mabigat para sa kanya ang babayarang penalty kaya hindi niya talaga gagawin ito. Sa panahong formal na naikasa ang laban nila ni Anpo at Pacquiao, bawat araw ay nagsasanay si Anpo ng boxing sa loob ng 5 mga oras at ang maganda pa nito ay hindi rin basta-basta ang kinuha raw niya na trainer na si Takeyuki Nakao. Ibinunyag ng trainer ni Anpo na talagang binuhos niya talaga sa training camp ang lahat-lahat ng mga espesyal na mga estilo sa paipaglaban. Mula sa depensa na hindi makakapasok si Pacman at ang attacking matatamaan talaga si Pacman. Pinapalakas pa niya ang suntok ni Anpo kaya isang napaka-eksklusibong lakas ng suntok ay rarat-rat ng Hapon kay Pacman na kahit pa si Pacman ay nasa magandang kondisyon ay talagang biglang titihaya ito at gagapang. Nako namang sang ang dalawang ito apakayabang. Ayon pa kay Anpo, ang laban na inuulit-ulit niyang pinapanood ay ang laban ni Pacman at ni Floyd Mayweather Jr. Kaya nababasa niya kung ano ang kinatnaan ni Pacman sa kanya sa loob ng 3 mga rounds. Kaya inaanyayahan niya ang lahat na manood sa kanyang paparating na laban para masaksiyan ng lahat kung paano niya ipapahiya, ipapagapang at talunin ang legendary boxer na si Pacman. Samantala, Asolabio, sinabihan si Coach Jason Casimero na ang daming alam raw nito. Kaya naman ang buwelta ni Astro na baka raw gusto ng Casimero Brothers na subukan at gagawin ni Asolabio ang suntok sa may tiyan kung saan si Asolabio ay bumagsak, umikot, bumapang at namimilipit sa sakit. At ang hamon pa nga ni Astro na ang paghambalos niya ay kahit pa gagawin ito sa bakuran mismo nila ni Coach Jason. Ang resback naman ni Coach Jason ay mas natawa ko sa iyo, Hoy boy times 10, natalo ka, 1 round ka lang, tapos ngayon naghamon ka. Idinagdag pa dito ayon sa Quadro Alas It's My Boy na Facebook page na bakit ganon? Kayo, kada luhod ninyo mag-aangas kayo. Tandaan ninyo, hindi kayo nanalo. Dapat magpakumbaba kayo kung hindi man totoo ang iniisip ng mga tao. Humingi kayo ng sorry sa kanila na naniniwala yon at tumalpak. Kung natalo kayo, natalo din sila. Mga kwento, ayon pa sa Quadro Alas It's My Boy, hoy kahoy gising, magpapawis tayo. Nakakatakot kasi na 4 na buwan ng training pero 1 round lang ang tinagal ni Boy times 10. Kakwento, kahit sino man sa kanila ang may mabigat na katwiran at ang pagpalabas ng kanilang mga galit ay kanila lamang karapatan. Pero nakakasiguro ako sa mga Pinoy na walang kinikilingan na sila ay nasasaktan sa sigalot na nangyari sa ating mga kababayan. Kaya sana ito na lang nila ang mga sarili nila sa susunod nila ng mga laban para ibangon muli ang bumagsak na dignidad ng ating bayan.
At dyan nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo matapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay Kakwentong Kiko YouTube TV, kay Kakwentong Gary Virano, kay Kakwentong Marvin Curiba TV, at kay Kakwentong nanonood ngayon, shoutout siya dyan. Bueno, hanggang dito po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.